Malaking pasasalamat ni Mark Hera sa GMA7 para sa proyektong Langit sa Piling Mo na nagdaos ng victory party noong Miyerkules dahil sa mataas na ratings. Nagtiwala yung GMA sa akin to give me this project. At the same time, para i-partner sa akin si Miss Heart Evangelista na alam mo yun, na sobrang masarap katrabaho. Siyempre, I'm looking forward na someday magkatrabaho ulit kami. Panigurado, mamimiss ko to if ever. Isa rin daw ang tiyak. Pagkatapos ng naturang soap opera, ay pagtutuunan muna ni Mark ang kanyang kalusugan. Basta ang target ko is to gain or to gain my weight back. Unti-unti mag-gym ako, mag-workout. Then ayusin ko yung sleeping habit ko. Try kong gamutin yung insomnia ko. Samantala, hinahabol ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang aktor dahil sa umano'y accounting records na kailangan niyang isumite. Taong 2008, kaugnay ng itinayo niyang establishment sa Araneta Center, Quezon City. Dawit daw si Mark dahil siya ang corporate treasurer ng Club Serve Bar and Restaurant. Nilabag daw ng aktor ang Section 266 ng Tax Reform Act of 1997. Mabilis namang sinalag ng manager ni Mark na si Lolit Solis ang BIR case na ito. Pagko-conceptualize lang daw ang naging partisipasyon doon ng alaga. Hindi ako kasosyo doon sa business. Hindi ako kasosyo. Kasi gustong-gusto kong sumali. Pero that time, I really need na itapusin muna yung bahay ko eh. I mean ba, yun yung time na nagbabayad pa ako ng bahay. So hindi ako natuloy doon sa, hindi ako nakasama doon sa membership or partnership with the business. Dahil sinabi ko naman talaga na gusto ko pero hindi ko pa kayang maglabas ng pera. May hakbang na bang ginagawa si Mark? Yung accountant ko, kausap ko na. So ayun nga, sila yung mag-aayos nun and sila, well, siguro magpapatulong din ako kay Nanay Lolit and kung sino man pong may kilala sa BIR. Kasi Bilang pagtugon na rin daw yon sa payo ng kanyang manager na ayusin ito ng aktor dahil mahirap banggain ang nasabing ahensya. kung sino man yung taga-BIR, I'm ready to explain kung ano yung alam ko and I'm ready to share at sabihin kung ano man yung tungkol dun sa nangyaring yan. Pero kung ito is parang all about business, talagang wala akong business. Paano ngayon ang kaso mo? Ano status? Yung sa status po kasi talagang sabi ko rin kay nanay kanina na wala akong alam tungkol sa mga bagay. I mean, wala akong pagdating sa mga BIR, sa mga ganyan. Talagang wala akong alam eh kasi Pero ang payo Okay, ko, in other ang words- payo ko sa kanya, hindi mo pwedeng biruin itong Yes. issue na to. Hindi. Kailangan I think seryosohin what mo. he wants to say is, wala siyang kinalaman doon sa korporasyon na yon. Oo. at the same time Alam talagang mo, isa si Ayay dun eh. Kaya kailangan Si si Ayay Ayay dun? habulin eh. Tsaka si Alan Kay, tapos nilagay nila pangalan ni Mark. Sige, pakipaliwanag hindi, na. at the same time, kasi nga, yung bar before, Okay. talagang Sali ka gusto ko sana. sumama talaga eh. Hindi natuloy. Hindi ako natuloy kasi sabi ko, priority ko is gusto ko fully paid muna yung bahay. Oh. So, Pero nilagay pa rin nila ang pangalan mo sa Opo. corporation paper. Opo, parang ganun. Tapos talagang ni Singkong Duling, wala akong nilabas and wala rin naman akong kinuha dun sa business na. I mean, kung wala rin akong kinita. Teka, aware ka ba na inilagay ang pangalan mo as incorporator? Treasurer pa. Oo nga, yun yung hindi ko alam na as treasurer pala yung nilagay sa akin. Kasi matagal nung nagsimula yung bar, hindi naman ako tumagal actually. Hindi nga ako tumagal ng mga kalahating taon. Alam mo yun, yung parang hindi ako naging active nga kasi nga busy rin sa trabaho po. Saka wala ka talagang walang nilagay ng time, pera. wala ako talagang time. Tsaka yun nga, wala rin ako nilagay ng pera. And ayaw din talaga ni nanay na Oo. magsumama ako sa mga ganong business. Kasi pagka wala kang panahon sa business, huwag mong pasukin. Apo. Totoo Dahil yun. tsak na mawawala lang yung pera mo, di ba? Ang hindi niya siguro alam, dahil nga gusto niya sumali doon, na ilagay yung pangalan niya sa corporation paper. Okay. So, problema na nung may-ari Hindi, yun ngayon. Hindi, tsaka kailangan lang ayusin siguro ng accountant niya, kung sino man lawyer. Tsaka, ang ano naman, ang BIR naman, kung isipin mo, fair din naman sila eh. Siguro yun lang ang record na dumating sa kanila. Oo, kasi parang Oo. statistics lang yun eh. Oh. Tsaka, hindi pa naman ganun kalaki kita ni Mark, no? Hindi, tsaka yun nga, ready naman ako
ayusin yung kung ano man yung gulo na nangyayari ngayon tsaka yung kaso sa BIR. So ready po ako. Siguro by next week ayusin po namin yan para ayoko rin tumagal yung kung ano man yung gulo na meron ngayon. Dapat ayusin talaga. Apo. Okay, so anyway, so mula dun sa problema, pupunta ka sa langit naman ngayon. Ayan, langit sa piling mo, malapit na pong matapos. Sana po sa mga nanonood at sa mga sumuporta ng langit, abangan nyo po dahil marami pang mangyayari. Andyan pa rin si Aurora, buhay pa rin si Aurora. So maganda po yung magiging ending ng langit sa piling mo. At nagpapasalamat po kami syempre. Una-una kay Direk Hill, kay Miss Hazel, Ma'am Michelle at kay Ate Darling. At sa whole staff and crew, maraming salamat. At sa buong cast, maraming Alam mo salamat kasi po. sa langit sa piling mo, ang Lord niya may-ari na eroplano. Ayun. Kaya naman na napakayaman, Ay, napaka-effective akala mo. ko talaga. Nay, Oo. thank you sa Flawless, Dr. Vicky Bello and Flawless, maraming Isa. salamat, Thank you Dr. po. Vicky Bello. Thank you. Ay, dahil tsaka yun, at least sa